Pilipinas, ang oras po 6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako pa nagsasolong Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay Thursday na, ikapito na sa buwan ng Marso 2024. Kumusta po ang init ng panahon sa inyong lugar? Napakainit po, Sana hanggang init lang ng panahon, hindi na init ng ulo, ha? Anyway, magiging maganda rin po ang ating talakayan tonight, Ito ay sequel, Noong naging talakayan natin kagabi tungkol sa maternity at paternity leave, Dahil marami pa pong mga unexplored, na provision yung batas, yung unexplained na probisyon ng batas, Bagaman at ilang beses na po itong tinalaki ni Attorney Cam, kasi I understand, pag wala ako, favorite topic niya itong tungkol sa maternity leave. Dos Kumpanieras. Pero meron pa pong mga hindi pa masyadong malinaw, Kaya minabuti ko pong talakayin ito kahapon. At plus of course, in celebration na din, dahil nakikiisa po tayo sa celebration ng International Women's Month. And in fact, tomorrow po, Friday, ang International Women's Day. Kaya pagbupugay po sa lahat ng mga kababaihan dyan, na regardless kung ano ang inyong status sa buhay, kung ano ang inyong trabaho, basta po tayo ay nagiging basta babae na tayo ay merong ambag sa ating society, sa ating pamilya, kahit pa sa ating sarili. Dahil ang sinasabi nga ng Nanay Florico noon, kung hindi ka maging kapaki-pakinabang, sa society, sa bansa, at least para sa sarili mo, maayos ang pamumuhay mo, hindi ka nadagdag problema ng gobyerno o ng pamilya mo at ng gobyerno. Dos Kumpanieras. Sabi nga, kung hindi ka nakakatulong, at least hindi ka napabigat or hindi ka nadagdag sa problema. Ayan. So, magandang gabi po at pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan tonight. Magandang gabi, sa atin pong online production assistant, si Gael Enriquez, and of course, si Kenneth Arevalo. At syempre, yung mami po ni Gael Enriquez. Samahan niyo po ako na batiin ang mami ni Gael Enriquez dahil nagsaselebrate po siya. Pangilang birthday na ni mami ito, Gael Enriquez, Kasi I understand, birthday ng mami ni Gael at ang pangalan niya ay si Mama Juliet Barimbao. Happy birthday po sa inyo, Mama Juliet Barimbao. Dos Kumpanieras. At bagaman at saktong death anniversary ng nanay namin, first death anniversary po ng nanay namin sa Saturday, tumaon, na nawala po ang nanay namin, ay saktong birthday ng ate ko, si Ate Cathy Seco. So, hindi ko alam kung babatiin ko siya ng happy birthday, pero dahil I'm sure iba na po ang pakiramdam sa pagdating ng kanyang kaarawan ng Saturday, because that is yung date exactly a year ago na nawala si Nanay Floria. Alam nyo naman, dito lang po nanay died na meron siyang dementia, at dito lang po sa programang ito niya ako naaalala. Sa personal, hindi po niya ako nakikilala, pero dito, pag every time na umuupo ako dito at nagpo-programa tayo, dito po niya ako nakikilala. Kaya nung panahon na buhay pa si nanay, kung napapansin niyo, as much as possible, hindi ako nag-absent sa programang ito unless nasa Marinduque ako or may hearing ako sa labas at hindi ako
maaring bumalik dahil nga po dito lang sa programang ito ako nare-recognize ni Nanay Flory nung panahong nabubuhay pa siya. Dos Compañeras. Anyway, bago pa ako maging emotional pagpupugay po muli sa lahat ng mga kababaihan, Miss Roxanne Costa, Ma'am Irene Almodovar, Gael Enriquez, and syempre Gael, thank you very much sa pakape at may pantulak at may itutulak. So thank you very much for your kindness and generosity. Maraming salamat po. At syempre, magandang gabi and Happy International Women's Month din. Violeta Montecalvo Zambrano, marami pang iba. Sandy Tomol, Ma'am Irene Almodovar, Josephine Garimbao sa Michigan, Mami Belen Rivera and Ma'am Grace Recta, Eva Duques, Vivian Cobero, gayon din si Tita Ami Miraflor Garcia, si Chona at maraming iba pa. Sa wife mo din, no? Daddy Roel Resio. Dos Compañeras. At syempre, kay Ate Ching Elag at Ate Lily Baradi, yan, Happy International Women's Month. I-advance ko na yung for tomorrow. Yan. Anyway, so kagabi, tinalakay po natin yung maternity leave. Nag-segue tayo sa paternity leave dahil magkaalyado po ito, konektado. Ang tanong ngayon, maari bang maipasa sa ibang tao, hindi lang sa asawa, no? Ang maternity leave. Dahil syempre, doon po sa Expanded Maternity Leave Act, no? Yung babae, si Mrs., no? Si nanay, no? Si nanay, pwede po niyang maibigay or maipagamit sa iba yung 7 araw, no? Katumbas ng 7 araw ng kanyang maternity leave. So, dahil meron siyang 105 days, pwede niya itong ipasa sa tatay, no? Ayon doon sa batas, yung 7 araw and maiiwan sa kanya yung 98 days. Dos Compañeras. Ang tanong ngayon, no, kung halimbawa naman na hindi kinilala nung tatay yung bata o kaya ay nawala na yung tatay, no? O kaya ay ano pa ba? Oy, naghiwalay na si nanay, no, kay doon sa tatay ng bata. No, maaari ba niya itong ipasa, no? Kasi the purpose kung bakit ipinapasa po yung maternity leave o binibigyan ng pagkakataon na maipasa yung maternity leave at 7 days, no? Ay para naman po yung tatay ay makatulong noon doon sa dahil I understand, napakahirap po maging nanay, mga anak, no? Makatulong ng kanyang, ng nanay, ng bata sa pag-aaruga, maka-assist, lalo pa habang siya ay nagre-recover pa. Dos Compañeras. Kung ang tatay naman po ay hindi tumutulong, maaari ba na ipabigay ito, no? Ibigay ito sa iba, hindi doon sa tatay ng bata, no? Kasi take note po, no? Sa ilalim po ng Paternity Leave Act, no, of 1996, 7 araw lamang po ang meron ang tatay. At ang requirement nito, dapat po kasal si tatay sa nanay ng bata. Ngayon, no, sa Maternity Leave Act, Expanded Maternity Leave Act, no, kahit hindi po kasal yung nanay doon sa tatay ng bata, maaari niya itong ilipat, no? Kahit pa hindi sila kasal, no? So ibig pong sabihin, kung kasal naman at ililipat ni nanay yung 7 araw, so ang mangyayari po, magkakaroon ng 7 days na total na maibibigay doon sa tatay, yung mai-enjoy niya na paternity leave. Dos Compañeras. Kung halimbawang hindi kasal, maari pa rin po, pinapayagan po itong ilipat, no, doon sa tatay ng bata kahit hindi kasal si tatay at si nanay, no? So pinapayagan po ito. So mai-enjoy niya total 7 days lang dahil hindi doon sa paternity leave kundi dahil sa paglilipat na ibinibigay, no, doon sa maternity leave kung papayag si nanay. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon ay paano kung wala na nga, attorney, iba po ang katulong ko, pwede bang ibigay ko ito sa lolo at lola o sa kung sino man, sa pinsan ko o sa kapatid ng baby ko dahil matagal na sundan ang baby ko, pwede bang doon sa atin niya, sa isa kong anak, panganay kong anak, para naman po siya ay makatulong din dahil siya po ang tumutulong sa akin sa pag-aaruga nitong bagong sanggol. Dos Compañeras.
Compañeras. So yan po ang tatalakay natin tonight. Kasama pa rin, no, makinig dahil kagabi meron pong question tungkol sa kung ito ba ay ano naman po yung mga nag-adapt ng mga sanggol. Kasi take note, no, hindi may mga pagkakataon po na may mga abandoned children o kaya naman po ay yung ina-adapt, yung baby, yung anak, no, ina-adapt ng iba, no, dahil yung iba talagang tawag doon ina-arrange. Although, of course, hindi basta-basta pwedeng gawin yan dahil meron po tayong batas na sumasaklaw dyan. Pero halimbawa, nag-adapt, dumaan sa legal na proseso. No? Kasi yung inanay, syempre, sinasabi, hindi ko po kaya magpalaki ng anak dahil single man po ako. Gusto ko pong ipaampon. May mga ganon, yung mga legally available for adoption. Dos Compañeras. So yung adopter ba, meron bang similar na pribilehiyo o karapatan na ibinibigay sa ilalim ng batas? At kagabi, dahil nga po naging matindi ang balitaktakan ng mga kaibigan after the program, may tanong tungkol naman doon sa mga yung surrogacy, no? Ano ba yung surrogacy? Yung sperm cell at saka egg cell i-harvest or kukunin doon sa mag-asawa, no? Doon sa mga donors. Tapos yun po ang merong pang kumbaga ay human host, may babae na kung sa kanino i-inject yung sperm at egg cell para siya ang magbubuntis on behalf of yung doon sa asawa, doon sa may-ari ng egg cell. So paano ang mangyayari dito? So, sino ba sa kanila ang mag-i-enjoy ng maternity leave kung sakasakali? O is there such a thing in the Philippines? Dos Compañeras. Meron pang lumabas na tanong na what if, no, merong contract of surrogacy, no? Tapos syempre, yung nagbuntis para say dun sa mag-asawa, nagbagong isip niya, no? Kahit hindi kanya yung sperm cell at egg cell, host lang siya. Kumbaga siya sa kanya sa tiyan niya pinalaki yung binuo yung baby, no? Makaka-enjoy ba siya? What if sabihin niya na ayoko, I change my mind. Gusto ko pala ang batang ito. So wala na, no? Maari ba yung masampahan ng breach of contract? Dos Compañeras. Diba mga legal na questions, no? Na medyo nakakakaliti ng utak. At syempre, no? Pwede pa rin po kayo magtanong sa 0919-282-6485. Ganyan din sa DZRH Dos Compañeras na Facebook Live at sa DZRH TV 4K Livestream Facebook Live. Magandang gabi po ulit at happy birthday sa iyo. Happy birthday sa iyo, Ma'am Juliet Barimbao, ang mama ni Gael Enriquez. At happy birthday din sa iyo, Kuya Jerome Fernandez. Happy birthday. Diyan po siya sa Houston, Texas. Happy birthday po sa inyo. At syempre, magandang gabi din kay Anthony Abrenica, kay Vivian Cobero, at si Moonbeats, Odette Exales, Jason Abulencia, Tita Ami Miraflor Garcia, Merlinda Abulencia, gayon din kay Felix Falcotello, Andy Marquez, Charo Abraham, at syempre pa nanunood din po sa atin Federico Bagisi at napakaraming iba pa. Si Ma'am Teresa Arce, sabi niya Gombanwa, dyan nasa Osaka, Japan siya, always watching daw sa atin. At Marcelo M, Chona, Christian Carlo Villarasa, at syempre Daddy Rowel Recho, Pancho Sabordo Jr., at napakaraming iba pa. Ganyan din si Ohenso D. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras, pero bago yan, no, meron po ulit tayong ano nga tawag doon? Meron po ulit tayong bonus question. Isa po ang mananalo. Ilang araw sa maternity leave ang maaring ipagamit sa tatay ng batang ipinanganak. At ipadala lang po bilang private message sa akin, Attorney Rina, sa my page. Doon ko po maa-access ang inyong mga messages. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras, JM. Sige, kunin mo na. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. And again, no, Happy International Women's Month. Marami pong bumabati sa atin, sa pagbati din po sa inyo at sa mga kalalakihan
sa mga babae sa inyong buhay. Sana hindi marami yung babaeng ka-intimate ninyo. Dos Compañeras. Ginoong Ellie Abanto, gayon din Teresa Arce, at saka syempre itong si Ma'am Charo Abraham pala, nanonood sa atin sa Sorsogon. So magandang gabi po sa inyo and Happy International Women's Month. Yung maternity leave allocation po, ano. So, ito pong maternity leave, binanggit na natin ay sa ilalim po ng Expanded Maternity Leave Act, 105 days. Binibigyan po ng karapatan, no, ang babae na ilipat ang 7 araw doon sa 105 days na yon, no, kapag ka po nanganak, ano. 105 days na yon sa tatay, kahit hindi sila kasal, o kaya naman po ay sa alternative caregiver who is either a relative within the 4th civil degree of consanguinity or current partner regardless ng sexual orientation. Anong ibig pong sabihin nito? Kung halimbawa po si nanay, no, hiwalay na siya sa tatay ng bata or for unknown reasons, no, hindi sila in good terms or kung ano man na hindi like, iniwanan na lang siya ng tatay, nakakuha siya ng bagong partner. Say for example, a homosexual, a lesbian ang kanyang same-sex partner, no? Nagkaroon siya ng same-sex partner at they're living together, no? Ibig pong sabihin, yun pong 7 araw na yun, no, sa halip na ibigay doon sa tatay ng bata, maari niya itong ipagamit, no, sa same-sex partner niya. O kung halimbawa boyfriend niya na hindi yung tatay ng bata, no? At pwede rin po ito doon sa relative within 4th civil degree of consanguinity. So sino ba ito, no? Medyo mahirap po itong usapin ng civil degree of consanguinity. Medyo mabusisi po kasi ang batas, ano, may mga bilang-bilang. Pero dahil mahirap po siyang i-explain, isi-simplify ko na lang hanggang doon. So kung halimbawa po ay downward, pababa, no? Hanggang yung 4th civil degree, yung hanggang po sa apo ng kapatid mo. Ibig sabihin, apo mo sa pamangkin. Yun po, hanggang doon po yung 4th civil degree of consanguinity. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, kung nakatira po sila sa nag-aalaga, tumutulong sa pag-aalaga, pwede po niyang i-avail yung 7 araw na maternity leave mula doon sa nanay ng bata. O kaya naman po, kung pataas, no, kasi pababa po kasi papunta sa sayo, papunta sa anak, papunta sa yung mga ganon. So, may mga count po kasi yan, but it's too complicated. Even lawyers and law students, medyo hirap pong mag-compute. Pero na-compute na namin kanina pa bago tayo mag-program. Kung halimbawa naman po upward, no, pupunta ka na lolo at lola, kay nanay, tatay, yung nanay at tatay nung nanganak, tapos pupunta ka na lolo at lola. So, pupunta po sa first cousin. So, sila hanggang sa kanila po, maaring mag-apply itong provision ng batas na maaring ilipat yung 7 araw na maternity leave doon sa, hanggang doon sa apo mo sa pamangkin o kaya naman po ay doon sa inyong first cousin. Yun. Dos Compañeras. So, hindi po limitado doon lamang sa tatay ng bata. Ibig pong sabihin, pwede ka na lolo at kay lola o kay lolo o kay ate, kay anak na panganay. Basta po may kakayanan na mag-alaga ng baby, mag-assist sa nanay at willing tumulong talaga sa nanay sa pag-aaruga ng bata or mag-assist kay nanay. Dos Compañeras. Yun nga lang, kailangan po na may notice, no, doon sa employer. It presupposes po na yung paglilipatan mo ay working din. Kasi kung hindi working, ba't mo ililipat? Talagang nandun naman at naka-assist, no? Naka-assist sa'yo, wag mo nang ilipat sa kanya dahil wala naman siyang pinapasukan, wala naman siyang employer. Dos Compañeras. So, yun hanggang sa pamangkin at hanggang sa first cousin. Yun po ang maaaring mapaglipatan ng 7 araw yung alternate para sa mga nagbibigay ng alternative care.
Okay, meron pong question dito kasi ang tanong, sabi niya ganun, what if meron pong surgical procedure dahil sa nakuna, no, nagkaroon ng miscarriage or emergency termination of pregnancy, pwede din po ba siyang mag-avail ng special leave benefits? Ano ba yung special leave benefits, no? Ito po ay nakalagay naman doon sa Magna Carta of Women na tinatawag na special leave benefits na binibigyan po siya ng 60 days doon sa ilalim ng Magna Carta of Women. 60 days na leave, special leave with pay. Pero kung ang special leave with pay po ay applicable kung nagkaroon ng surgery na for gynecological disorder or diseases pero hindi po sa miscarriage. Kapag ka nagkaroon po ng miscarriage, yun po ay ang nag-a-apply po doon ay yung maternity leave. Hindi po itong nasa ilalim ng special leave benefit ng Magna Carta of Women. Dos Compañeras. So take note po, meron pa rin tayong solo parents na leave, ha? 'Di ba? Binanggit na natin 'yon. Ito ay yung solo parents kapag kahiwalay na sa asawa, iniwanan ng asawa o kaya ang tawag doon, hindi kinilala ang anak, ay mga ganon. O kahit pa kasal basta iniwanan at hindi nagsusustento, pwede pong mag-avail nitong solo parents leave. Dos Compañeras. Meron pa rin pong vowsy leave, 'di ba, na binabanggit natin at na tinalakay natin in the past. 'Yan. Yun pong maternity leave, again, is regardless of the status, pero sa paternity leave, yung married lang po ang pwedeng mag-avail, but yung mother pwedeng i-allocate sa kanyang partner, sa kanyang kaanak hanggang 4th civil degree of consanguinity. At binanggit na natin, yung first cousin, pasok po dito hanggang sa apo mo, sa pamangkin, pwede mong mapaglipatan. O pwede rin naman yung current partner na hindi tatay ng bata, pwede ito even sa same-sex partner. So, pwede po yun. Kahit hindi, again, hindi ka naman makikipag same-sex partner sa iyong kamag-anak, di ba? Dos Compañeras. Ayun. By the way po, yung pong 7 days na maililipat na maternity leave sa ilalim ng Expanded Maternity Leave Act ay hindi po siya nag-a-apply kapag ka po nagkaroon ng miscarriage. Applicable lang po ito kung nanganak talaga. Yan. Dos Compañeras. Okay, now, sinasabi po doon sa special leave, doon sa Magna Carta of Women, yung gross monthly compensation ay matatanggap dapat ng isang empleyado na nagkaroon ng gynecological disorder or disease. No? Iba naman po ito, hindi po ito maternity leave, pero since nabanggit ko na din lang, kasi question po ito kagabi na hindi ko nasagot. So, binabanggit po doon sa Magna Carta of Women yung special leave benefit na 2 months, no, na full gross monthly compensation following surgery. I would like to emphasize na yung gross monthly compensation constitutes yung total amount na na-receive doon sa buwan na yon, before the deduction, including taxes. Ibig pong sabihin, salary, overtime, bonuses, and commissions. No? Kasama po ito sa computation ng pagbibigay ng benepisyo or pagbabayad sa ilalim po ng special leave benefits sa Magna Carta of Women. That is, of course, nagkaroon ng gynecological disorder o disease at nagkaroon ng operasyon. Ngayon, kaya yung may mga PCOS dyan, kasama po ninyong ma-enjoy ito. Now, yung kagabi, tinalakay po natin, yung tungkol naman po sa sweldo na dapat matanggap sa ilalim po ng maternity leave. Binanggit po natin, ito yung basic pay lamang. No? Ibig pong sabihin, kung meron kang OT, bonuses, commissions, hindi po ito kasali sa ibibigay sa inyo. Maliban na lamang kung generous ang inyong employer. Okay? So, yun po ang pagkakaiba nila. Mas generous dito sa Magna Carta of Women dahil gross monthly compensation including bonuses, commissions, allowances. But in maternity leave, yung 105, hindi po kasama doon yung mga bonuses and other benefits. Dos Compañeras.
Okay, merong question din dito. Halimbawa po, attorney ay single, tapos namatay po sa panganganak ang nanay. Pwede po bang ma-avail ng lolo at lola ang leave? Ayan. Dos Compañeras. Magandang question. Ay, Kenneth Arevalo, anong tumatanggap ako ng paternity leave? Okay, next, magandang gabi din sa'yo. Pinsan ko ito, Topex Hamulin. Magandang gabi sa'yo. Wilson Aldea at Ma'am Irene Almodovar, Jean Salmorin, Adriano, at Raymond Botalon, at maraming iba pa. Yung mga nanonood din po sa atin sa DZRH News, magandang gabi po sa inyo. So thank you very much for watching. Minsan hindi ko agad na open ang page na ito, pero magandang gabi po Jonathan Diaz, Manahan Di Guzman, and Federico Bagisi. At yung iba pang nanonood sa atin, babanggitin pa natin maya-maya. Hilario Enriquez, magandang gabi sa iyo. Maria Teresa Lazaro, at humahabol din siya, nagpapa-attendance, gayon din si Elia Bando. Dos Compañeras. Eto na, halimbawa ay namatay, halimbawa po ay single, nanganak, namatay po sa panganganak. Pwede bang mag-avail ma-avail ng lolo at lola ang leave? Ayan. Ang sinasabi po sa batas, kung meron pa pong balanse sa maternity leave, ibig sabihin hindi pa po nasasagad, no? Pwede po itong magamit noong tatay ng bata. So ibig pong sabihin, kung namatay siya after 30 days. So, ibig pong sabihin, yung 30 days, di ba, 105 days. So, ibig sabihin, nakaisang buwan. So, yung 2.5, dahil 105 is equivalent to 3.5 months, hindi po ba? So, yung 2.5 months, mai-enjoy po yun ng tatay. O kung halimbawa, yung walang tatay, yung qualified alternate caregiver, pwede kay lolo, pwede kay lola, basta syempre nagtatrabaho, kasi kapag ka po ito, kung sino lang hindi nagtatrabaho, tapos yun ang nag-aalaga, ay hindi niya mai-enjoy itong leave na ito. Dos Compañeras. Provided po na hindi pa nababayaran in cash. Kasi 'di ba, ang ginagawa ng mga employer, ibinibigay in advance ng cash, no? Pag hindi pa po na ibibigay ng cash, ay maa-avail po niya nung tatay ng bata or kung sino man yung alternate caregiver ang tatanggap nito. Now, kailangan lamang po na ipakita ang death certificate at doon sa employer. Now, for example po, na nabayaran na ng buo, no? Halimbawa, inabayaran na ng buo kasi nga ina-advance ng employer, hindi po ba? Yun pong tatay o yung alternate caregiver ay maari pong mag-avail noong leave without pay for the remaining unused leave na naiwan po nung namatay na nanay. Yun. Dos Compañeras. Pero yun po hindi maaaring i-consider na gap sa kanyang service doon sa kanyang employment. Dos Compañeras. Nakasaad po ito, nasa implementing rules and the regulations niya makikita yung sa IRR ng Expanded Maternity Leave Act. Dos Compañeras. Okay, meron pang question, paano po kapag ka nainip ang nanay, no? Pwede bang bumalik na ng maaga sa work bago matapos yung 105 days at magtrabaho na? Dapat pa ba siyang paswelduhan? Ang sagot ay no. Hindi na po siya kung kahit pa pumasok siya, no, supposedly hindi siya papasok dahil ang purpose po ng batas ay para mabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga, makapag-spend time with the baby, no, ma-nurture ang kanilang relationship, pero makulit ang nanay. So, ibig pong sabihin, ay gusto na niya, magtatrabaho na ako kahit ilang araw pa lang nanganganak. So, hindi po convertible to cash yung maternity leave, no. Ibig sabihin po, hindi po siya maaaring papasok kahit nabayaran na siya. Bayad ka na dun eh. So, hindi pwedeng kahit bayad ka na, ipapasok na po ako para mas maaga ako magsweldo pa ulit ako. Hindi. So, wag na ipagpilitan na papasok ka para makasweldo. Wala ka pa rin sisweldohin dahil hindi po convertible to cash yung maternity leave. Dos Compañeras.
Okay, so if you have questions, 0919-282-6485. Merong question dito magandang gabi sa iyo, Miss Eleanor Ebrio, at maraming iba pa nanonood sa atin dito sa ating opisina. May question po dito, no? Ito po ang question. May screenshot pa dahil nagpapa-attendan. Sabi niya, I have a question sa surrogacy. What if legally married? Again po, ano yung surrogacy? Ibig sabihin, ginamit pinakasimpleng term, no? Jerome Lorenzo, ang pinakasimpleng term doon sa surrogacy, parang nagpaparenta ka ng womb, ng matres, no? So iba ang ibang dugo, ibig sabihin yung sperm at saka yung egg cell ay sa ibang tao, sa mag-asawa, pagkatapos doon ibubuuin sa ibang tao, sa ibang babae. So ganon, pinaparenta yung womb o yung matres. Now, sabi niya, what if legally married, tapos sterile si guy? So they opted na mag-sperm donor. Tapos hindi pwede magpuntis si wife, so may surrogate at ginawa ito abroad. Entitled pa din ba si wife sa 105 days na maternity benefit? And if so, si hubby kung halimbawa magbago ang isip, pwede niya bang hindi pirmahan ang birth certificate ng baby knowing na sperm donation yon and not his? Yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. At syempre, meron kasing question dito din yung question na paano kung curious lang daw kasi, paano yung surrogate? May maternity leave din daw ba? Ayan. So, since konektado, binasa ko na po at yan po ang sasagutin natin. Alam kong very seldom itong mangyari, but we know for a fact that this has been happening. We know yung mga famous na, sino nga ba yung King of Scent? Sino nga ba yon? Si Joel, anong surname niya? Joel Cruz, tama ba ako? Yon, anong pangalan? Ayoko nang parang banggitin yung brand, baka magbayad pa ako. Ayan, so, anyway, so yon, di ba? Marami na siyang anak. Puro pagawa abroad. Puro ginawa po abroad. Meron din tayo, for a fact na dito merong twins o merong anak ng isang beauty doctor na ganun din ang nangyari. At may marami pang iba. Merong isang favorite natin, si I Can Feel It, di ba? Meron doon. Ganun din po ang nangyari sa kanya. So yun po ang example ng surrogacy, pagbuo ng bata sa womb ng iba. Anyway, sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Pero again, meron po tayong bonus question. Ilang araw sa maternity leave ang maaring ipagamit sa tatay ng batang ipinanganak? Padala po bilang private message sa akin, Attorney Rina's second page. Diyan ko po makukuha ang inyong message na hindi ko po na-access ang Dos Compañeras, but I hope you are following DZRH Dos Compañeras Facebook page. Okay, magbabalik pa po ako. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik na po ang programang Dos Compañeras. Medyo mainit na ang talakayan ng iba nating mga listeners. Tinatalakay nila yung tungkol doon sa surrogacy. May mga sumasagot din ng mga famous personalities, no? Na involved doon or nag-avail nitong itong procedure na ito, no? Ng medical procedure na ito, yung surrogacy, kung saan yung sperm of a male donor at saka yung egg cell ng female donor, yung fertilized egg ay ini-implant sa isang host, no, sa isang babae, at tinatawag na surrogate mother, at doon siya i-grow hanggang ready na siyang lumabas sa mundong ibabaw. Ayan, yan po ang kwento ng surrogacy. Dos Compañeras. Actually, wala po tayong batas na nag-govern sa ganitong sitwasyon, no? Hindi pa siya nire-recognize ng batas dito sa Pilipinas. Bagaman, no? At sa ibang bansa, meron na pong mga ganitong mga pangyayari. In fact, ilang kontrata na po ang na-review ko patungkol dito. Pero sa mga personal na clients ko po, sa ibang bansa nangyari, sa California. Dos Compañeras. Pero napakamamahal, sobrang mahal po. Doon yung surrogate mother. Anyway, no? So binanggit ko na wala po tayong provision or wala pa po tayong batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. But doon po sa for purposes of civil registration, anong ibig sabihin nito? Pagpaparehistro. Sa atin po, yung kopong-kopong na batas pa rin ang umiiral kung kanino lumabas
yun ang nanay, no? Regardless kung kanino nang galing yung sperm o yung egg cell. Now, paano naman? So, ang question doon ay paano yan, attorney? Sino ba talaga yung nanay at tatay? Sa registration dito sa Pilipinas, kung kanino lumabas, yun ang nanay. So, kung sino ang tatay nun, kay married or hindi po ba meron tayong kapag ka po ang nanay ay married, automatic presumption o automatic na pinapalagay na ito ay anak ni tatay, no? Regardless kung sino ang donor ng sperm nito. Dos Compañeras. Ang tanong, attorney, bigla ako nagdagdag ng tanong no? Ang tanong, paano pag halimbawa, no, kinuha na ito noong noong sperm at saka nung mag-asawa na sperm at saka egg donor, no? So, paano pag kinuha na ito? Would it be, at pinarehistro sa kanila, would it be tantamount to simulation of birth? Diba? Dito po sa atin, kapag hindi ikaw ang nanay, hindi ikaw ang magulang, iba ang nagluwal, no? At tapos ipinarehistro mo sa iyong pangalan, simulated birth. Krimen yun, no? Kaya nga po meron tayong Birth Rectification Act, hindi po ba? Dos Compañeras. At saka pag ganyan, tama ba na mga transaksyon? Kasi sa ilalim po ng batas, meron po tayong tinatawag na beyond the commerce of man. So yung mga body parts, mga organs, no, ng body organs, bawal po itong ikalakal o bawal po itong maging subject ng mga kontrata. Kaya nga po kapag yung mga kidney donors nag-promise sa iyo, hindi mo pwedeng kasuhan ng judge breach of contract, no? Nagkasundo na kami, i-donate na niya yung kidney niya sa akin no? Hindi niya tinupad. So kaya nga po bawal yung mga yun. Dos Compañeras. So, wala pa po tayong batas na go-govern doon. So, ang tanong naman ito, no? Paano naman, attorney, kagaya ng question sa atin, yung question sa atin na sabi niyang ganun, alimbawa po si Habi, nagbago ang isip niya na hindi niya napipirmahan yung birth certificate ng baby knowing na sperm donation yon at hindi sa kanya, hindi naman kasi po pwede itong mapilit kapag ganito, no? Hindi mo pwedeng i-insist na ipa-register mo ito, no? Sa iyong pangalan dahil tayo ay nagkasundo na. Again, ito pong mga ganitong arrangements ay hindi po subject or hindi po pwedeng idulog sa korte dahil nga po walang batas na sumasaklaw dito. Dos Compañeras. But of course, halimbawa po yung tatay, regardless kung sino ang may-ari ng donor na yun, no? Kung sino ang donor noong sperm, no? Regardless kung sino ang sperm donor, kung halimbawa po ito ay, say, for example, na inirehistro, no? Nairehistro kay nanay kasi ginamit sa ibang bansa, tapos wala namang nag-question, kung narehistro kay nanay at si nanay ay si wife ay married, automatic po pinapalagay na si husband ang may-ari ng bata. Dos Compañeras. Take note po, no? Kapag ka po nagkaroon ng recognition, yun na po yun, no? Especially knowing na hindi kanya yun at ni-recognize, pinirmahan pa rin niya, hindi mo maaari, tinatawag ito na estoppel, hindi mo maaring bawiin yung inangkin mo na, no? Maliban na lamang kung wala ka talagang knowledge na hindi mo talaga alam na ito ay pagmamay-ari ng iba. Yan. Dos Compañeras. Sabi ni Ma'am Grace Recta, ay sa abroad na lang magsilang para hindi govern ng Philippine law. Kapag ka po ganun. Actually, ito isa pa rin interesting na punto pagdating dun sa surrogacy. Kasi normally, sa ibang bansa po yung alam natin na nangyayari ang ganito. So, paano po naman yung citizenship? Meron po tayong tinatawag na jus sanguinis at saka jus soli. So, anong ibig sabihin nito? Sanguinis yung by birth, by yung kung pina-follow yung citizenship ng kanyang magulang. Pero yung isa, by virtue of birth, kung saan siya ipinanganak, yun yung jus soli. Kung saan siya ipinanganak, yun ang kanyang citizenship. May mga ganong nag-ooperate po. Dos Compañeras.
Ito, sabi ni Gael, ibang OFW may pag-uwi, may dalang baby. Marami naman doon kanila, ano, Gael. Yung iba may asawa dito sa Pilipinas, tas dinadala dito, no? Yung iba pinapaampon. Pero idan po natin sa legal na proseso. Ayan. Pasensya na kayo, hindi ko po masagot ng diretsahan dahil nga po wala tayong batas, no. Ang binibigay ko lamang sa inyo ay yung mga posibilidad. Ngayon, doon po sa question kung makaka-enjoy ng maternity leave, no? Makaka-enjoy ba ng maternity leave itong sperm at saka itong egg donor, no? Kasi hindi naman ang punto po kasi doon sa maternity leave ay ikaw ang nanganak, no? Ikaw ang nanganak. So therefore, hindi ka maaari. Kasi take note, you have to notify, 'di ba? Ino-notify mo si SSS, si employer at si SSS na ikaw ay buntis at ikaw ay manganganak. Nang maliban na lamang kung pineke mo, ay di ba may mga requirements pa din patunay na ikaw nga ay nagbuntis. Dos Compañeras. Alam nga namang ipakita mo yung yung dokumento ng kontrata ninyo. Hindi rin ikaw ang nagbuntis doon. Pero for purposes po, no? For purposes of yung pagpatuloy noong maternity leave, meron po kasing ibinibigay ang batas, no? Meron po kasing ibinibigay ang batas para sa mga nag-aampon ng legal, no? Binibigyan po yung mga nag-aampon ng legal, no, ng hanggang 60 araw. Basta po, no, ito ay minor, hindi pa adult, o ibig sabihin minor pa yung inaampon nila. Dos Compañeras. Maari po itong i-avail within 1 year from the issuance of the order of adoption. So maganda. Hanggang 60 araw na benepisyo ng adoption leave, no, ibinibigay po sa adopter. Maraming mga benepisyo pa din. Mga bagay na hindi na-i-explore madalas doon sa mga discussions ng batas pagdating sa itong mga ganitong mga benepisyo. Dos Compañeras. Ito po ay 60 days of adoption leave with full pay at mai-enjoy po continuously and uninterruptedly. Ibig sabihin, calendar days. Yan. Pero ang bilis po ng oras Dos Compañeras. Magandang gabi, Rexon Fernandez, taga Cuyapo, Nueva Ecija, and happy belated birthday, Attorney Romel Fernandez. Maraming salamat din sa mga subaybay sa atin. At syempre, si Chief Al Villanueva ay nanunood sa atin. Thank you very much. Koy Hipolito Laura, magandang gabi po sa inyo. At maraming iba pa. Sino pa ba yung mga nagme-message sa atin? Thank you very much for watching tonight. At magandang gabi sa mga nanonood sa atin sa Larga, Batangas 2nd District. Dos Compañeras. Pipili na po ako ng ating winner tonight dahil merong tayong question na kung halimbawa, ano nga ba yung question? Paki-flash nga TV. Yung question po natin tonight, yung ating bonus question ay ilan ang maaring ibigay, no, na ilipat ni nanay sa kanyang maternity leave doon sa tatay ng bata. The answer is 7 days. So ang winner natin tonight, congratulations po sa inyo. Ito, okay. Congratulations po sa inyo. Ang dami pa lang nanonood Congratulations at maraming salamat po sa panonood. Dapat lamang po na kayo ay naka-follow ha. Up to 7 days, si Michelle Domerca. Congratulations po sa inyo. Ipadala lamang po sa akin sa same page yung inyong GCash number para po maipadala ko sa inyo ang inyong napanalunan tonight. Dos Compañeras. Thank you very much, Tita Ami. Thank you for appreciating. And again, thank you very much, Miss Gael Enriquez sa pakape at pamerienda na-appreciate ko po, no, ang inyong pagsama dito sa atin lagi-lagi. At magsama-sama po ulit tayo sa Monday. Same time, same station, same channel. Dito lang po sa DZRH Dos Compañeras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama po ninyo tonight
nakasama natin si JM Arroyo at nakasama ko rin po ang aking mga online PA sa ngalan po ni Kenneth Arevalo at Gael Enriquez. Attorney Rina po, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipina. Magandang gabi. Dos Compañeras.